Kapitana Oras! Dear Kapuso, may isang araw noong third year high school ako. Taong 2004 yun. Kakapasok ko pa lang sa pulugan ko, galing ng school at magbibihis na ako ng pambahay. Nang ilapag ko ang school bag ko sa maliit na mesa sa tabi ng aking katre, napigilan ako. May cellphone sa ibabaw ng mesa. Nokia 3310 at mukhang bago. Agad ko itong hinawakan sabay labas ng salid ko upang magtanong kay mama o kay papa. Pero agad kong nabungaran si papa sa pinto ng kusina. Siya ay nakangiti. Nagustuhan mo ba, anak? Tanong niya. Sandali pa ako napigilan dahil parang hindi ako makapaniwalang akin pa nga ang cellphone na yon. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng cellphone dahil iyon ang isang bagay na kinaiinggitan ko sa mga kaibigan at kaklase ko. Hindi bagay ang anak. Second hand lang yan. Housing lang ang bago. Nakangiti pa rin sabi ni Papa pero nayakap ko pa rin siya at nahagkan dahil sa sobrang tuwa. Advance happy birthday, anak. Pabulong na sabi ni Papa nung kayakap pa rin niya ako. Thank you, Papa. Thank you po. Masaya ang sagot ko. Pagkatapos nun ay hindi nakalimutan ni Papa na paalalahanan ako dahil nga may cellphone na ako at dapat hindi maapektuhan ang pag-aaral ko at higit sa lahat hindi muna makikipag-boyfriend. Nangako naman ako kay Papa pero nung oras din yun ay binuklat ko kaagad ang notebook ko kung saan nakasulat ang number ni Jared na kinuha ko lang sa cellphone ng best friend kong si Oria. Matagal ko na kasing crush si Jared. Close kami pero hindi niya alam na maitinatago akong pagtingin sa kanya. Nung oras na yun, hawak ko ang aking second hand na 3310. Na-imagine ko ang sarili kong puno ng saya at excitement ang mukha ko habang pino-phone book ko ang mobile number ni Jared. Pagkatapos ng Kapuso ay tinext ko na siya. Ang sabi ko, "Hi Jared, may sipi na ako. Regalo ng papa ko," sabi ko. "Who you?" reply niya. "Ay oo nga pala, si Carmila to." Si Jared, lumikha ng munting sugat sa puso ko dahil hindi ako ang inibig niya kundi si Maydel na anak ng may kaya. Kung sa ganda ng mukha at katawan, hindi naman ako pahuhuli kay Maydel ngunit pagdating sa forma, kulelat ako. Mayaman kasi ang angka ni Maydel samantalang ako, hamak na magsasaka lamang si Papa na siyang konsentidor kung minsan sa mga kapritsyo ko sa buhay. Si Mama nasa abroad noon. BH siya sa Hong Kong. Pero iba ang ugali ni Mama. Nakilala ko ang aking ina bilang kuripot at mahigpit sa paghawak ng pera. Kaya sa tuwing may gusto ako, hindi ako kay Mama nagsasabi kundi kay Papa. Pangalawa ako sa aming 4 na magkakapatid. Ang panganay namin si Kuya Arlon ay hanggang second year lang sa high school ang inabot. Dahil iba ang gusto niya sa buhay. Ang maging kagaya lang ni Papa. Magsasaka. Walang hilig si Kuya sa pag-aaral. Noong mga panahon nasa high school ako, inuungot na ni Kuya kay Papa ang pag-aasawa kahit na wala pa siyang 18 noon. Pinapayuhan siya ni Papa noon na maghintay hanggang sa mag-21 man lang siya, kaso si Mama na nasa Hong Kong noon ay sumang-ayon sa maagang pag-aasawa ni Kuya. Walang nagawa si Papa kasi asawang-asawa na talaga noon si Kuya. Pero nabigo si Kuya sa pag-asang uuwi
si Mama para sa kasal niya. Lubhaning nalungkot si Kuya dahil hindi man lang nagpadala si Mama ng kahit na 5 sentimos para maggastos sa kasal ni Kuya. Si Papa din lahat ang gumastos, kaya naman sobrang naging simple ang kasal ni Kuya. Simpleng-simple. Nagkulang pa nga sa handa dahil 3 baboy lang ang nagawang bilhin ni Papa upang makatay. Isang araw matapos ang kasal ni Kuya Arlon ay naglasing siya dahil sa sama ng loob kay Mama. Noon na tumambad ang isang sikreto tungkol sa aming mga magulang, mula mismo sa bibig ng aming ama. Ang sabi niya, malabo na kami ng mama niyo. Naroon na siyang ibang mahal. Kami lang ni Kuya Arlon ang kaharap ni Papa noon dahil tulog na ang mga nakababata naming mga kapatid. Malaki na kayo. Siguro maiintindihin niyo na ang mga ganitong bagay, pero ayaw kong malaman ng mga nakababata niyong kapatid. Sabi pa ni Papa noon. Kami ni Kuya Arlon ay nanatiling tahimik. Ako actually ay nakatunganga dahil parang hindi ako makapaniwalang may ganong sitwasyon sa aming mga magulang. Hindi rin dapat kumalat ang bagay na ito. Kahit pa sa mga best friends ninyo, huwag niyong ipagsasabi. Dugtong pa ni Papa na parang hindi naman apektado, kaya may pagdududa talaga sa isip ko noon. Pero mas malaki ang pagdududa ni Kuya Arlon na nakainom pa naman. Imposible naman, Papa. Palusot niyo lang yan. Ang sabihin niyo, ayaw lang talaga rin yung gumastos sa kasal ko. Dahil pinag-iipunan niyo yung pagpapatayo ng malaking bahay ninyo. Dahil pangarap niyo ni Mama ang malaking bahay. Dahil gusto niyo ang bahay ninyo ang pinakamalaki sa barangay na ito. Pabalang nasabi ni Kuya sabay tayo at akmang lalabas ng salas nang magsalita ulit si Papa. Aanhin ko ang malaking bahay, Arlon, kung wasak naman ang pamilya ko. Pasigaw na sabi ni Papa at kitang-kita ko ang pagbalong ng luha sa mata niya na parang kanina pa niya pinipigilang umagos. Napigilan si Kuya Arlon sa paglabas ng pinto. Hindi na uuwi dito ang mama ninyo. Patawarin niyo na lang ako kung bakit ngayon ko lang sinabi. Ipinaglaban ko ang pagmamahal ko sa ina niyo. Lahat ng gusto niya sinunod ko, bumalik lang siya sa atin. Noon kapuso ay umagos na rin mga luha sa mata ko matapos kong maalala ang pagbabago nga ni Papa. Noong elementary pa lang ako, lasenggo si Papa. Nagsusugal din. At yun ang palaging rason ng pag-aaway nila ni Mama. Pero biglang nagbago nga si Papa noong nasa Hong Kong na si Mama, noong grade 5 ako. Pero nagtataka din ang isip ko noon kung bakit hindi nga umuwi si Mama sa amin. Samantalang ang mama ng kaklase kong si Nita na nasa Singapore ay tuwing 2 taon umuwi. Nung gabi pa rin yun, matapos kong marinig sa labi ni Papa ang mga salitang yan tungkol kay Mama, ay dagli ang bumalot sa puso ko ang galit sa aming ina. Sasabog ang puso ko noon pero ayaw kong umiyak sa harap ni na Papa at ni Kuya Arlon, kaya tumayo na rin ako upang sa likod ng kusina na lang umiyak. Pero narinig ko pa rin nagsalita si Papa. At ang sabi niya, inutang ko lang ang 3 baboy na kinatas sa kasal mo, Arlon. Malayo pa ang anihan. Ayaw ko nga lang na sumama ang loob sa akin kapag pinagpaliban ko ang kasal mo. Nakita kong lumambot ang anyo ni Kuya Arlon pero tumuloy ito sa paglabas ng bahay. Ako naman ay humakbang papasok ng kusina pero hindi ako tumuloy sa likod. Mula sa kusina ay sinilip ko si Papa sa kinauupuan niyang ratan na salaset. Sinalo ng 2 palad niya ang kanyang mukha at kasunod nun ang pagyugyog ng kanyang mga balikat dahil sa kanyang tigil na pag-iyak.
Muli ako napaluha dahil sa matinding awa sa aking ama. Kasabay din ang galit at pagkamuhi sa aming napakawalang hiyang ina. Munting sugat lang sa puso ko ang natamo ko sa hindi pagpansin ni Jared sa pagpapakyut ko sa kanya dahil ang totoo sakmal ng mas matinding sama ng loob ang puso ko noon dahil sa nalaman kong sitwasyon ng mga magulang ko. Noon din ay tumambad sa atin na o akin ang katotohanan mahirap lang talaga ako. At kailangan kong unawain at tanggapin kung ano lang ang maibibigay ng aking amang magsasaka. Wala na akong dapat asahan pa sa aking ina na nasa Hong Kong. Ngunit tumaluyod naman sa amin. Hindi ko itatanggi kapuso na materyosa ako. Materialistic ako. Pangarap ko noon ang magandang damit, sapatos, bag, high-tech na cellphones. Kapag nangangarap ako lalo na ng 4th year high school ako, ay laman lagi ng pangarap ko na nakasuot ako ng maganda at mamahaling mga gamit at hawak ko sa aking mga palad ang mamahalin at high-tech na cellphone. Ganito ko na lang pinalilipas noon ang aking pag-asam sa mga material na bagay. Pero agad din akong nalulungkot kapag babalik ako sa katotohanan ang nasa palad ko ay isang second hand na 3310. Sa mga ka-textmate ko na nakukuha ko sa radyo, nakikipagnilokohan pa ako. Sinasabi kong may kaya ang pamilya ko at Nokia 6680 ang cellphone ko. Yun kasi ang astig na city ng panahon yun. Yun ang unang 3G na cellphone. Ramdam ko ang paghanga mula sa mga textmate ko noon. Napapaniwala ko sila sa mga pagpapanggap kong may kaya ako. Pero sa lahat ng textmate ko, kakaiba, si Jiro. Hindi siya nai-impress sa mga text ko na mayaman ako. Ang sabi niya, kung mamahalin daw niya ako, ay hindi yun dahil sa kung ano ang meron ako. Kundi mamahalin daw niya ako, kung ano ako. Ang style ko sa pagkikipag-textmate noon, kapuso, ay inaalam ko muna ang NASI nila. Name, age, sex, location. Kapag sinabi niyang 20 years old na siya, sinasabi ko naman na 19 ako, kahit na noon ay 16 pa lang talaga ako. Noong makatext ko si Jiro, sinabi niyang 26 years old na siya, kahit ang sabi ko namang age ko ay 25. Siya ang pinakamatandang textmate ko noon. Kaya kapag siya ang katext ko, pinipilit ko rin maging matured pero hindi pa rin nawawala ang pagiging mapagkunwari ko sa text. Naka 3G ka ba? Tawagan mo nga ako para makita ko ang mukha mo. Minsan ay nasabi ko kay Jiro. Hindi Hindi 3G ang phone ko. Reply niya. Ano bang unit mo? Tanong ko. 6630 lang to Reply niya. Ako ang namangha noon dahil alam kong maganda ang city na yon. Ganon ang city ng nurse na anak ng principal namin noon. Mayroong malaking camera sa likod. Mayaman ka rin pala, no? Sabi ko. Hindi naman. Masipag at masikap lang ako, sagot niya sa text. Seryosong katek si Jiro at habang nagtatagal, ay nagkakaroon siya ng magandang pita sa puso ko sa kabila ng katotohanan malayo ang agwat ng edad namin sa totoong buhay. 16 ako, 26 siya. 10 taon ang diferensya. Noong kauna-unahang pagkakataong magyaya si Jiro na mag-meet daw kami, pupuntahan daw niya ako. Nagpalusot ako dahil alam kong hindi niya dapat malaman na 4th year high school pa lang ako. Sabi po ni Jiro noon, kahit magkita lang tayo, kahit malayo ka, kahit na 10 metro ang layo mo sa akin, hindi naman tayo mag-uusap Magkikita lang talaga tayo, sabi po niya. Pero tinigasan ko ang palusot ko. Sinabi ko hindi talaga ako pwede.
kasi sobrang busy talaga ako. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ayaw ko makipag-meet. Sa dami ng mga naka-textmate ko kapuso, karamihan sa kanila biglang naglaho, yung iba nakaaway ko pa, nakamurahan, nakabantaan, kung ano-ano. Pero si Jiro, nanatiling loyal sa akin bilang textmate niya. Araw-araw pa rin siya nagte-text pero bilang isang mapagkunwari ay hindi rin ako basta naniniwala noon sa mga pinagsasabi niya. Diba, sabi nga nila ang sinungaling, hindi basta madaling maniwala. May sarili daw siyang internet cafe dahil BSIT daw ang tinapos niya. Meron pa raw siya mga sasakyan na forward at saka jeep. Yung forward daw ginagamit din sa pagbabiyahe ng mga gulay sa Maynila at yung jeep naman pinapapapasada niya. May pa-humble effect din naman si Jiro sa pagsasabi niyang nagbubukid din daw siya. Sa isip ko naman, baka yun lang ang totoo. Baka magbubukid lang siya. Sabi niya may 2 hektarya daw siyang mana sa tatay niya. Ako naman sinasabi kong nasa abroad ang parents ko, pero kapag tinatanong niya kung saan country, secret ang sagot ko. Ayaw ko kasing magtanong pa siya ng kung ano-ano na baka hindi ko rin lang masasagot. At mabibisto na ako. Naranasan ko na kasi ng maraming beses yung ganun. Nagsasabi ako ng hindi totoo sa textmate ko, tapos nagtatanong ng ibang bagay na connected sa sinabi ko, tapos hindi ko na nasasagot o nahuhuli na ako sa pagpapanggap ko. Gaya noon, sinabi ko kasi sa isang textmate ko na nag-aaral sa De La Salle ang kuya ko. Pasko pa naman noong ka-textmate ko siya. Ang tanong niya sa akin noon, nag-enroll na rin ba ang kuya mo? Siyempre, noong October pa, pagkatapos ng sem break nila, nag-enroll siya kaagad. Sagot ko, October sem break nila? Tanong niya, oo, yun naman ang sem break nila eh. Sabi ko dahil alam ko naman na tuwing October ay sem break sa college. Pero ang tirada niya sa akin, sinungaling ka no? Hindi October ang sem break sa De La Salle, tanga. 3 semester sila doon. May to August, September to December, tapos January to April. Doon ay napahiya ako kapuso at nasaktan ako dahil sinabihan pa niya akong tanga. Pero nakapag-reply pa rin naman ako kapuso. Sabi ko, baka ikaw ang tanga. Huwag ka na magte-text sa akin, gago. Pagkatapos nun ay, minarkahan ko ang number niya. Pinalitan ko ang pangalan niya sa phone book ko ng huwag replyan, tanga. Nung college na ako, medyo nag-matured na ako ng konti. Hindi na ako masyadong ilisyonada, lalo nang kausapin ako ni Papa bago ko mag-enroll sa college. Ang sabi niya, kung gusto mo makatapos ng pag-aaral, anak, kailangan mong ibukas ang mga mata mo sa katotohanan na mahirap lang tayo. Magsasaka lang ang tatay mo, kaya kailangan mong magtiis kung gusto mo talaga makapag-aral. Nag-enroll ako sa CSU pero talagang pinagkakasa ko lang ang weekly allowance ko. Diyan pa man ay may pangarap din naman ako makatapos kaya sinipagan ko ang mag-aral at inspirado pa akong pumasok araw-araw dahil sa kaklase kong si Peterson. Napakagwapo niya, napaka-neat at mabait pa. Nagkaroon kami noon ng group project at nagrupo ko siya. Doon kami naging close ni Peterson at nasabi ko sa isang kaklase ko na crush ko siya. Hindi ko naman inaasahan na ipaparating pala nila kay Peterson ang sinabi ko, kaso wala namang pagbabago sa pakikitungo ni Peterson sa akin. Normal pa rin, gaya pa rin ng dati. Pero may isang araw noon na nauna akong dumating sa meeting place naming magkakagrupo. Dumating ako 30 minutes ahead of time. Tapos dumating si Peterson. Tinabihan niya ako at nagulat ako sa marinig kong sinabi niya. Alam mo, Carmina, maganda ka kaya lang
Bakit kailangan mo maging plastic? Ano? Ako plastic? Binigay ni Cherry anong number mo sa akin. Nagulat ako kasi dati na pala naka-phone book ang number mo sa phone book ko. Naka-textmate na pala kita noon. Inaaway mo pa nga ako eh. At sabi mo noon, sa Lasal mag-aaral ka ng college. Alam kong namula ako sa mga sinabing ito ni Peterson pero nagawa ko pa rin magpalusot. Trip ko lang dati yan, Peterson. Hindi na ako ganun ngayon, sabi ko. Anong hindi? Ka-textmate ka pa rin ng pinsan ko. Si Joey. Plastic ka pa rin, Carmila. Sinong Joey? Wala akong textmate na Joey, no? Sabi ko, pero kasi nungalingan yun dahil totoong may textmate akong Joey. Pero syempre ayokong umamin kay Peterson. Sinungaling ka pa rin talaga, Carmila. Alam mo, pangit sa babae ang ganyan. Maganda ka pa naman. Sabi niya, sabay tayo, tsaka lumayo sa akin. Noon kapuso pakiramdam ko lulubog ako sa sobrang pagkapahiya kay Peterson. Na crush ko pa naman. Iniyakan ko ng ilang gabi ang pagsupalpal sa akin ni Peterson pero pasalamat pa ako dahil hindi niya ikinalat sa mga grupo o kaklasmate namin ang tungkol sa akin. Pero talagang nahihiya ako sa kanya. Ang ginawang yun ni Peterson ay ayaw ko nang maulit kaya tinanggap ko yun bilang isang lesson. Iniwasan ko na ang makipag-textmate. Ang mga dati kong textmate, hindi ko na nire-replyan. Kung hindi lang ako nanghihinayang sa pera, bibili sana ako ng bagong SIM card pero matindi ang pagtitipid ko sa allowance ko noon. Bakit di ka na nagre-reply? May kasalanan ba ako sa'yo? Ganito ang tanong ni Jiro isang gabi sa kanyang text. Matagal ko ng textmate si Jiro at parang nakonsensya ako dahil pati siya ay nadamay sa pag-iwas ko sa mga textmate ko. Wala kang kasalanan, Jiro. Ako ang may kasalanan sa'yo kaya sorry. At huwag mo na akong textan kasi bad girl ako. Sabi ko pero ang reply niya, wala ka namang kasalanan, Carmila eh. Meron, Jiro. Sana patawarin mo na lang ako. Wala ka ng kasalanan. Reply niya. Basta huwag mo na akong textan, Jiro. Sa iba ka na lang magipag-textmate. Hindi ko gagawin yan, Carmila. Matagal na tayong mag-textmate at aaminin ko sa'yo. Kahit magalit ka sa akin. Mahal na kita. Talaga, mahal mo na ako. Hindi mo naman ako kilalang totoo. Kahit hindi kita kilala, Carmila. Nararamdaman ko, mahal kita. Mahal na kita. Akala mo lang yan, Jiro, pero sigurado ako. Kapag nalaman mo ang totoo, hindi mo na ako mamahalin. Carmila, kahit ano pa yan, mahal na kita. At wala na akong magagawa. Kahit na hindi ako totoong 26 years old. Sabi ko, ang reply niya, bakit ilang taon ka na ba talaga? 17 pa lang ako, Jiro. Sorry ha. Pero ang reply niya kapuso ay ganito. Age doesn't matter naman eh, di ba? Oo, pero marami ka pang hindi alam, Jiro. Lahat ng sinabi ko sa'yo noon, hindi totoo. Hindi ako mayaman. Okay lang yan, Carmila. Ganun talaga sa mundo ng text. Ako din naman eh. Hindi rin naging totoo sa'yo. May depekto din ako, sabi niya. Anong depekto? Tanong ko. Basta magkita na lang tayo kung gusto mo para malaman mo. Pero Jiro,
27 ka na. 17 pa lang ako. Hindi naman daw halata na 27 na ako eh. Sige na, late lang naman eh. Okay, sige Jiro, pero patawarin mo muna ako sa mga kasalanan ko sa'yo ha. Wala ka ng kasalanan, Carmila. Ganun kapag mahal mo ang isang tao. Kahit may mali siyang nagawa, hindi pa rin kasalanan yun para sa'yo. Mahal kita, at gusto kitang makita, at mas makasama. Kahit na sandali lang, kung ano man ang makita at malaman mo tungkol sa akin, sana matanggap mo rin ng buong puso. Sige, Jiro. Sa Friday ng hapon, 5 p.m., magkita tayo. Hindi natuloy ang pagkikita namin ni Jiro noon dahil may nilakad daw silang importante sa Batangas. Siya ang nag-postpone ng meeting namin. Sabi niya, sa Valentine's Day na lang daw kami magkita. Napangiti pa ako noon sa may reply ng, sige. Sumapit nga ang Valentine's Day. Pero hindi kagaya ng ibang naka-red ay naka-yellow ako ng blouse at nakapantalon ng black. Alam yun ni Jiro kasi yun ang sinabi ko noong nagte-text kami habang on the way na siya papunta sa school namin. Magsusok din daw siya ng yellow para pareho kami. Usapan namin ay magkikita kami sa saktong alas 5 ng hapon sa gate ng school. Nag-synchronize pa kami ng oras para siguradong walang mal-late sa amin. Kalalabas ko lang ng gate saktong alas 5 ng hapon. May batang lumapit sa akin pero hindi ko pinansin dahil may mga hawak kasi siya mga roses. Akala ko nagbebenta lang. Kaya lang sinundan niya ako at ang sabi niya, Ate, ikaw ba si Carmila? Bakit? Ikaw ba o hindi? Bakit nga? Kasi kung ikaw yung Carmila, may nagpapabigay sa'yo nito, sabi niya. Noon na iginaan ako ang paningin ko at may lalaking nakangiting palapit sa akin. Nakayalaw ng t-shirt. Noong una ka puso parang ayaw kong isipin siya si Jiro kasi guwapo siya, matangkad, maputi. Maiksing-maiksi ang buhok at disente. Carmila, nakangiting sabi niya. Jiro? Noon ay lalong tumambis ang pagkakangiti niya. Sinenyasan niya ang bata na iabot na sa akin ang bouquet of red roses. Noon kapuso, nung sandaling yun, ang natatandaan kong kauna-unahang pagbayo ng sobra ng dibdib ko. Sobrang nervyos, sobrang hindi ko maipaliwanag. Parang lulutang ako noon sa alapaap sa pakiramdam na hindi ko talaga ma-explain. Ang alam ko lang, sobrang masaya ako. Sumakay kami sa sasakyan na dala ni Jiro. Forward yun, malaking elf. At least, na-prove ko na naroon talaga siyang forward. Sa totoo lang hindi ko nagawang magtanong saan kami pupunta. Basta sumakay ako pero hanggang sa loob ng sasakyan ay ngitian lang kami ni Jiro. Para kunwari hindi malatang ninenervous ako ay tinignan ko ang cellphone ko. Yun pala may text pa sa akin si Jiro. Binasa ko. Ang sabi niya, sana hindi ka ma-turn off sa akin, Carmila. Lalo na sa depekto ko. Ganito ang simula ng mahabang text niya. Sinulyapan ko siya pero wala naman akong nakitang depekto sa kanya. In fact, may itsura siya para sa akin at ang bango-bango pa niya. Ang ganong amoy ng cologne ay naaamoy ko lang sa mga mayayaman gaya ng mga anak na lalaki ng principal namin noong high school ako. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng text ni Jiro. May diferensya kasi sa pagsasalita ko. Sana huwag mo akong pagtawanan kapag narinig mo na akong magsalita. Pero kahit matawa ka, okay lang sa akin. Basta sana lang ay hindi ka ma-turn off kasi mahal na mahal kita.
Noon ay muli ko siyang tinignan at naisip ko nga na mula nang magkita kami kanina ay pangalan ko palang ang nasasambit niya. Noon ay napuzzle ako kasi narinig ko namang binigkas niya ang pangalan ko. Hindi naman siya Pipi. Sa ilog niya ako dinala. Malalaki ang mga gulong ng forward kaya't okay lang sa buhanginan at batuhan. Pagkatapos na bumaba kami, inalalayan pa niya akong bumaba dahil medyo mataas ang forward. Pagkatapos na umakyat siya sa likod ng forward. Pinanood ko siya at namangha ako sa mga ginawa niya. Sa likod kasi ng forward ay may mga bagay siyang kinuha. Una, isang malaking payong. Sunod ay mesa at 2 upuan na monoblock. Tapos malaking plastic box. Nilapitan ko siya upang mag-alok ng tulong dahil nahuhulaan ko na ang mangyayari. Magsiset up siya ng table kung saan kami kakain. Tutulungan na kita, sabi ko, sumagot siya. Hindi na, kaya ko na to. Malinaw ang pagkakarinig ko sa sagot niya at wala pa rin naman ako napansing depekto sa kanyang pananalita. Pinanood ko siya mag-set up hanggang sa nakatayo na ang malaking payong. Binuksan niya ang malaking plastic box at tumambad sa akin ang mga nakasalansan na pagkain nasa mga Tupperware. Ipinatong niya yun sa mesa at saka binuksan. Unang bukas niya spaghetti, tapos fruit salad, chicken barbecue, morcon, kanin at panghuli ay sisig. Nasa magandang lalagyan ng leche flan. Uupo ka. Nakangiting sabi niya pero inayos muna niya upuan ko bago ako tuluyang umupo. Hanggang sa noon ay para akong lumulutang sa sobrang hindi ko maipaliwanag na damdamin. Happy Valentine's, narinig kong sabi niya. Noon ay bahagya ko nang napansin ang kanyang depekto. Nauutal siya sa unang bigkas ng unang salita. Nag-abala ka pa, Jiro? Nakakahiya sa'yo, sabi ko. Oo, wala yun. Gusto ko lang na mapasaya kita. Kakain ka na, sabi niya. Noon ka na napiyak ang diferensya ni Jiro. Habang dumadami ang salita niya, dumadami ang utal niya. Pero nung araw na yun, sa tabi ng ilog, maligaya pa rin ako dahil noon ko lang naranasan ang ganun, ang gawin kang espesyal ng isang lalaki. Kahit may diferensya si Jiro, ramdam ko noon na pasok siya, kapuso sa aking puso. At tuluyan na nga siyang pumasok sa buhay ko dahil kasabay ng paglubog ng araw noong Valentine's Day na yun sa tabi ng ilog, ay tinanggap ko na rin ang pag-ibig ni Jiro. Noon na rin kapuso na buo ang pangalang Kaji. Si Jiro ang nakaisip noon at ipininta niya ito sa kanyang t-shirt noong sunod na pagkakataong puntahan niya ako. Kaji ay pinagdugtong na Carmila at Jiro. Sabi pa niya kung magkakatuluyan daw kami pagdating ng araw, ayun din daw ang gusto niyang maging pangalan ng unang anak namin. Sa totoo lang isip, bata pa ako noon because I was only 17 and he was 27. Kaya ang tungkol sa pagkakaroon ng baby ay wala pa talaga sa isipan ko. Si Jiro ang unang boyfriend ko sa totoong buhay. May mga naging boyfriends ako noon pero sa text lang at wala namang pagkikitang naganap. Si Jiro rin ang first kiss ko at naganap yun ng Valentine's Day na una kaming magkita matapos ko siyang sagutin. Naging maligaya kami ni Jiro kapuso. Kahit sa text lang kami nag-uusap ay ramdam ko ang sweetness and thoughtfulness niya. Hanggang sa sumapit ang 18th birthday ko, pero hindi ako nag-asam ng anumang handaan dahil kapos kami sa pera noon. Malayo pa ang anihan kasi at alam ko din naman na kahit anihan na ay marami pa rin binabayaran si Papa na pagkakautang. Alam na rin noon ni Jiro ang tungkol sa kwento ng pamilya ko. Hindi na ako nahihiya sa kanya noon kahit ang tungkol sa kagagahan ng aking ina na noon ay tuluyan ng nawalan ng koneksyon sa amin.
Huling balita ni Papa tungkol kay Mama ay nandito na raw sa Pilipinas si Mama pero nasa piling na ng kanyang bagong asawa. Masakit sa akin at kay Kuya Arlon ang ginawa ni Mama pero pilit kong tinanggap at ikinintal ko na lang sa isipan ko na aanhin ko naman ang ganung klaseng ina. Kaya kung ang tungkol sa magarbong dibo ang iisipin ko noon, alam kong yun ay malayong mangyari dahil mas maraming bagay ang dapat pagtuunan ng aking ama ng pansin at gastos. Pero alam mo kapuso, kahit wala akong kotilyon o 18 roses ng dibo ko, naging espesyal pa rin ito dahil kay Jiro. Sinorpresa ulit ako ni Jiro. Dala niya ang kanyang forward truck, dinala ulit niya ako sa tabi ng ilog at doon kami hanggang sumapit ang gabi. Sa mismong likod ng forward siya nag-set up ng mesa. May ilaw pa at maliit na disco light na ikinabit daw niya sa battery ng sasakyan. May mga pagkain at bulaklak. Isinayaw ako ni Jiro noon. Doon kami sa likod ng forward sumayaw. Madilim na noon pero may ilaw naman kami. Disco light para bumagal din ang paggalaw noong ipinatugtog ni Jiro ang kanyang paboritong kanta. Ang country song na Remember When ni Alan Jackson. Nakangiti siyang tumayo noon at sinabing, pwede ba ako maging first dance mo? Sumangayaw nga kami noon kapuso. Buong kanta. At pakiramdam ko noon ay ang dibo ko pa rin ang pinaka-espesyal sa lahat ng dibo na ginanap ng araw na yon. Saksi ang mga pictures namin sa digicam ni Jiro na kami din lang ang nagpipicturan. Para tuwing shot ay hindi say cheese ang binibigkas kundi say kaji. Pero alam mo kapuso, hindi doon natatapos ang masayang sandaling yon sa aking 18th birthday. May kinuha si Jiro sa loob ng forward at ng pagbalik niya, isang regalo. Ang hawak niya sa kanyang kamay at inabot sa akin. Buksan mo. Nakangiting sabi niya nang iabot niya ito sa akin. Masaya ko namang binuksan at alam kong nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sa kahon pa lang ay isang magandang cellphone ang regalo ni Jiro. Sony Ericsson C905. Namamangha ko itong binuksan at halos manginig ang kamay ko nung hawak ko na ang napakaganda at bagong-bagong C905. Magandang camera niyan kasi 8 megapixel. Narinig kong sabi niya. Noon nga ay inopen ko ang CD. Wala akong nasambit na salita sa sobrang katuwaan. Nagustuhan mo ba? Narinig kong tanong ni Jiro noong binabrowse ko na ang CD. Oo, sagot ko. Hanggang noon kapuso ay hindi pa rin nawawala ang ugali kong materialistic. Lubha akong madaling masilaw sa mga magagandang material na bagay. Noong buksan ko ang camera, napakalinaw talaga kahit gabi. Parang digicam ang quality. Hanggang sa bigla kong naisipan na dapat picture ni Jiro ang unang laman ng regalo niyang cellphone sa akin. Kaya, teka! Dapat! Picture mo unang makukuha ng camera nito! Hindi dito! Yan! Maganda nila! Say, touch! Pero alam mo ko po sa noon ay inisip ko na malaki ang kapalit ng mamahaling regalo sa akin ni Jiro. Inisip kong pinaghandaan niyang may mangyari sa amin. Naging maalab ang halikan namin noon at lubha siyang natangay. Sa sulok ng likod ng truck ay naglatag ng plastic na banig si Jiro. As in, nagdala talaga siya ng banig, kaya inisip kong plinano niyang may mangyari sa amin. At hindi ko naman nagawang tumanggi.
Dahil hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang tumutol. Nakuha ako ni Jiro nung 18th birthday ko. At kahit nung tapos na kami, tulalaman ako dahil naipagkaloob ko ang sarili ko sa kanya sa likod mismo ng truck. Ay hindi ko siya nagawang sumbatan, ni hindi rin ako nakadama ng takot o pagdududa. Inihatid ako ni Jiro noon sa bahay. Alam kong nag-aalala na sa akin si Papa noon, pero pinili pa rin ni Jiro na huwag munang magpakita sa aking ama. Hindi na ako nagtanong kung bakit, dahil alam ko namang ang depekto ng kanyang pananalita ang idadahilan niya. Kaya hinayaan ko na lang. Nung dumaan ang mga araw, ay noon pa lang ako nagkaroon ng takot na baka bigla na lang akong iwanan ni Jiro. Baka bigla na lang siyang hindi magpakita, pero nagkamali ako dahil mula nang may mangyari sa amin ni Jiro, ay lalo pa siyang maging sweet, loving, and thoughtful sa akin. Pag magkikita kami ay may regalo siya sa akin. Mahal na mahal niya ako at na-spoiled ako sa pagmamahal niya. Sobrang pagmamahal. At naniniwala ako na ang lahat ng sobra ay masama dahil unti-unting naglaho ang alab ng pag-ibig ko para kay Jiro mula nang manligaw sa akin si Peterson. Oo, kapuso, niligawan ako ni Peterson na dati ay namahiya sa akin dahil nabisto niya akong ilusyonada at sinungaling. Mapagkunwari. Nung una ay tinanong ko kung bakit niya ako niligawan sa kabila ng katotohanan alam niya ang mga pangit kong ugali. Ang sagot niya, nobody's perfect naman, Carmela, di ba? Lahat naman tayo, may diferensya. Kung mahal mo isang tao, matatanggap mo ang lahat ng pangit sa kanya. And so far, yun lang naman ang hindi maganda sa'yo, di ba? At madali lang baguhin yun. Mas marami pa rin magagandang bagay tungkol sa'yo at yun ang minahal ko sa'yo, Carmela, noon pa. Ngayon ko lang naipagtapat dahil hindi ko na kayang pagpigilan ang sarili ko. Mahal na kasi kita. At natatakot ako na baka maunahan pa ako ng iba. Alam mo, kapuso, kami naman talaga ni Peterson ang totoong magkabagay dahil nga magka-age kami. Gwapo si Peterson at maswerte ako dahil sa dami ng babaeng nagkakagusto sa kanya ay ako ang niligawan niya. Hindi na ako nag-isip pa, kapuso. Sinagot ko si Peterson kahit na may puwang din naman sa puso ko si Jiro. Si Jiro ay masyadong alangan sa akin dahil 10 taon ang aming agwat at bitin siya sa katangian kung ihahambing kay Peterson. May kaya lang kasi si Jiro, marami siyang pera. Pero hindi nga ba't pangit na ugali ang pagiging materyosa, kaya nagpasya akong talikuran na ang pagiging materyosa ko. Bagay na siya din namang gusto ni Peterson at bahagi ng pagiging materialistic ko ay ang idea na hiwalayan ko na si Jiro. Dahil kahit sino mag-isip, iniisip nilang kaya ako lang siya pinatulan dahil may kaya siya. Pumasok sa buhay ko si Peterson na hindi alam ni Jiro. Inilihan ko muna dahil hindi ko alam kung paano ito pagtatapat sa kanya. Kaya lang tunay nga walang lihim na hindi nabubunyag. Matapos kasi ng ilang beses kong pagtanggi sa imbitasyon ni Jiro na muli kami magkita, ay nakaramdam siguro siya ng pagdududa sa akin. Hanggang sa isang gabi ay nag-text si Jiro. Ang sabi niya, may iba ka na pala. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Nagtaka ako sa text na ito ni Jiro, pero noon ay wala akong balak magsinungaling sa kanya. Lalo na sa sobra ko ng mahal si Peterson at si Peterson ang klase ng tao na hindi dapat i-deny. Sorry, Jiro.
Mahal na mahal ko kasi si Peterson. Sana mapatawad mo ako. Isusuli ko na lang lahat ng ibinigay mo sa akin. Ganito ang reply ko kahit na alam kong sasama ang loob ko kapag nawala sa akin ang Sony Ericsson C905 na regalo niya. Pero ang cellphone naman na ito ay pilit kong itatago noon kay Papa at sa mga kapatid ko dahil alam kong magtatakas na kung saan ko ito nakuha. Kaya kapag nasa bahay ako ay hindi ko inilalabas ang regalong CP ni Jiro. Ang sabi pa ni Jiro sa akin nung gabing yun, hindi na ako magtatanong kung bakit mo ginawa yan, Carmina. Okay lang sa akin. Matatanggap ko naman siguro. Pero masakit lang kasi, mahal na kita. Ganito pa ang text ni Jiro noon. Sorry talaga, Jiro. Puntahan mo na lang ako bukas. Isusuli ko lahat ng ibinigay mo sa akin. Kaya lang ang reply niyo sa akin ay ganito. Hindi ako ganong klaseng tao, Carmina. Kapag ibinigay ko ang isang bagay, hindi ko na binabawi. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil kahit papano, kahit sandali, naging bahagi ka ng buhay ko. Salamat. Nakonsensya ako sa ginawa ko kay Jiro, lalo na't hindi man lang niya ako sinumbatan kahit deserving ko naman ang makarinig ng masasakit na salita sana sa kanya. Pero yun ay hindi niya ginawa kaya nakonsensya talaga ako. Kaya lang masyado akong naging masaya ng tuluyan ng maging kami ni Peterson. Walang araw na hindi ako nakangiti kapag magkasama kami sa loob ng school dahil proud ako na siya ang boyfriend ko. Yun nga lang hindi ko pwedeng hanapin kay Peterson ang mga katangian ni Jiro. Hindi gaanong malimbing si Peterson at hindi rin masyadong thoughtful pero okay lang. Nauunawaan ko naman na hindi talaga magkakapareho ang mga tao. Ang importante lang sa akin, mahal ko siya at bagay kami. Kaya lang natural lang yata sa mga lalaki ang mag-init ang katawan. Noon kasing magkaroon ng pagkakataong dadalawa lang kami ni Peterson sa boarding house ng kanyang pinsan, ay bigla na lamang nag-init si Peterson at hindi ko rin naman nagawang tumanggi. Dahil may karanasan naman na ako. Ang hindi ko lang inaasahan ay yun pala ang magiging dahilan ng pag-iwas sa akin ni Peterson. Oo, kapuso, nanlamig siya mula nung may mangyari sa amin. Mula nung malaman niyang hindi siya ang nakauna sa akin. Pero mahal na mahal ko siya, kapuso. Kaya sa gitna ng panlalamig niya ay nagsikap akong unawain siya at ako na lang ang maglalambing sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahang maririnig ko kay Peterson ang mga salitang ito. Carmina, bakit hindi mo sinabi sa akin na may nakauna na pala sa'yo? Ayaw ko sasabak sa babaeng this virgin eh. Sobra ako nasaktan sa pag-iwan sa akin ni Peterson, kapuso. Lalo na't magkaklase pa naman kami, pero hindi niya ako pinapansin. At mas lalong masakit ng manligaw na siya sa iba. Noong mga panahong ito ay naisipan kong kumustahin si Jiro. Text ako ng text sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Hanggang sa nung magkaroon ako ng extra load, naisipan ko siyang tawagan ngunit hindi na ma-reach ang number niya. Actually, sa tuwing masasaktan ako dahil sa ginawa ni Peterson, si Jiro ang naiisip ko. Kaya't lagi ako nagmi-miss call kay Peterson pero talagang hindi na siya makontak na. Ibig sabihin lang ay nagpalit na talaga siya ng number. Noon ko palang naisip, kapuso, na totoo ang karma. At nakarma ako sa ginawa ko kay Jiro.
Ang masakit lang ay hindi ko siya makontak at hindi ko alam kung saan siya exactly nakatira. Ang alam ko lang Isabela, pero wala akong idea kung saan. Ilang buwan kong dinibdib ang karamang yun kapuso, pero inisip kong mabait pa rin ang Diyos sa akin dahil dumating naman sa buhay ko si Gary. Hindi masyadong gwapo si Gary, sa biglang tingin pero macho, matangkad, at moreno, at mayroon siyang single motorcycle. Doon sa kanyang motor niya ako isinasakay kapag sinusundo niya ako at kapag isinasama niya ako sa boarding house nila. Kaya lang naisip kong halos pare-pareho sa mga lalaki. Kasi nagtangka din si Gary noon na kunin ako, pero hindi ako pumayag. Natatakot pa kasi ako noon sa ginawa ni Peterson na nung makuha niya ako ay bigla akong iniwasan nung malaman niyang hindi na ako malinis. Kaya ang ginawa ko kapuso ay nagpakipot ako kay Gary. Pero lingid sa kaalaman ko ay magkakilala pala sina Gary at Peterson. Minsan kinulit ako ni Gary, pero siyempre ayaw ko ang pumayag. Narinig ko kay Gary ang mga salitang, "Bakit si Peterson pinagbigyan mo? Ako hindi." Nakipag-break ako kay Gary at noon ay inisip kong masyado yatang mahaba ang panahon ng karma sa buhay ko. Kinapitan ng sakit si Papa. Chronic arthritis na siyang naging dahilan ng pagpayat niya. Hindi na kasi nakakalusong sa bukid at si Kuya Alon naman ay mayroon ng sariling pamilya at dalawa na ang anak, kaya't hindi ko rin siya maaasahan upang matulungan ako sa aking pag-aaral. Wala akong choice noon kundi ang hihinto na lang. Masakit man sa loob ko pero wala akong choice. Kasabay parang sama ng loob ko ay ang maalala si Papa o si Mama na sana ay siyang tumutulong sa akin pero sadyang wala siyang kwentang ina. Nanatili ako sa bahay noong mahinto ako dahil kailangan ako ni Papa at ng mga kapatid ko. Pinasasaka na lamang ni Papa ang bukid niya noon sa kanyang pinsan dahil lumala ang kondisyon ng arthritis ni Papa. Lubha akong naaawa sa kanya kapag halos mamilipit siya sa sakit dahil ang mga gamot niya ay panandalian lang naman ang lunas. Marami ding mga binata sa aming barangay ang nag-try na lumigaw sa akin pero sadyang nakakondisyon ako noon upang umiwas muna sa pag-ibig na pinaniniwalaan kong malas lang sa buhay ko. Dumaan ang 1 taon kapuso, medyo okay na si Papa. Siya pang nag-utos na mag-enroll ulit ako. Nasa ko namang ginawa. Nag-enroll na ako kapuso at ipinangako ko sa sarili ko na mag-aaral na ako mabuti at puro pag-aaral na lang ang aatupagin ko. Natuwa ako sa resulta dahil sa unang semester ay matataas talaga ang mga grado ko at isa ako sa mga well-performing students sa lahat ng subjects ko. Ang saya noon dahil hindi ko pa nararanasan yon. At nakaka-addict pala ang maghayas lagi sa mga exams at quizzes, kaya lalo pa akong ginanahang mag-aral. Hindi ko alam na ang talino ay napagsisikapan din pala. So matalino na ako. Maganda pa, kaya naman dumami ang mga manliligaw ko, kaya dumami din siyempre ang mga lalaking iniwasan ko dahil talagang hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng pag-ibig noon sa buhay ko. Puro pag-aaral lang dapat. Kaya lang hindi ko inaasahang 2 buwan na lang. 2 buwan na lang kapuso, matatapos na ang 2nd semester, ay mahihinto pa pala ako dahil wala akong pambayad ng tuition fee. Na-ospital si Papa dahil sa sobrang panghihina. Wala kaming pambayad sa ospital. Exam ko pa, finals. Hindi ko alam ang gagawin ko noon kapuso.
Ayaw kong maghinto pero limitado ang tulong ng mga kapatid ni Papa at hindi para sa akin mga tulong na yun, kundi para kay Papa lang. Sinubukan kong lumapit kay Kuya Arlon. Sinabi kong exams na namin, pero ang sagot niya, si Papa muna ang isipin natin, Carmila. Pero kuya, sayang din kung hindi ko matatapos yung second sem. Finals na eh. Pero ang sagot ng kuya ko, Carmila, sayang ang pera sa pag-aaral na yan. Nabubuhay ang tao kahit hindi nag-aaral. Sa kawalan ng magawa, naisipan kong ibenta ang cellphone na regalo ni Jiro sa akin. Ang C905, pero lahat ng lapitan ko kapuso ay binabarak ako. Bibilihin daw nila ng 2,000 pesos, yung iba 1,000 pa, samantalang ang original price ay mahigit 20,000 pagbago. Kahit hindi sinabi ni Jiro noon kung magkano ang pagkabili niya sa CP, ay nakita ko naman ito sa internet. Hanggang sa naisipan kong isanla na lamang sa pawn shop at sa Cebuana ay nagtagpo kami ng hipag ko na si Ate Marita, ang asawa ni Kuya Arlon. Tatanggap noon si Ate Marita ng pera mula sa kapatid niya sa Singapore. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong isanla ang cellphone ko dahil magbabayad ako ng tuition fee. Pinigilan niya ako kapuso. Bibigyan na lang daw niya ako ng pera, pero huwag kong sasabihin kay Kuya Arlon. Sobrang pasasalamat ko noon kay Ate Marita dahil sa kanya ay natapos ko ang second semester na yon. Nung sumapit ang bakasyon ay okay naman na si Papa pero gipit pa rin kami sa pera. Sinabi ko sa kanya magtatrabaho ako sa palengke kahit sales lady upang makaipon ng pang-tuition ko sa susunod na taon, pero pinigilan ako ni Papa. Mag-e-enroll daw ako sa June, sabi niya, dahil may aanihin naman sa bukid niya. Kaya lang bago parang sumapit ang enrollment ay muling na ospital si Papa dahil sa sakit naman sa kidney. Halos lahat ng kinita sa bukid ay napunta sa ospital. At malabo na ulit akong makapag-enroll. Noon ay muli ako naghanap ng mabebentahan ng cellphone ko, pero binarap lang ulit ako ng mga nakakausap ko. Hanggang sa maisipan kong i-post sa internet ang cellphone ko for sale sa mga websites na ayos dito at sulit.com. Sinabi kong 12,000 ang price na gusto ko dahil makinis para wala pang sira kasi nga sobra kong iniingatan. Maraming nagte-text, mga tumatawad. May tumawad ng 10,000 pesos at okay na yun sa akin. Nasa Maynila ang bayan na yun at ipapadala daw niya ang pera sa pamamagitan ng LBC. Kaya lang may nag-text din sa akin, okay sa kanya ang 12,000 at ang maganda taga-Cagayan din daw siya. Eva ang pangalan niya at pupuntahan daw niya ako mismo, dala niya na ang 12,000 pesos. Siya na siyempre ang pinili kong buyer at kinabukasan na kami magkikita. Masakit man sa loob ko ang ibenta ang isang bagay na mahalaga sa akin dahil galing ito sa isang taong ayaw kong kalimutan. Kaso wala akong choice. Kailangan kong mag-aral upang pagdating ng araw, kahit 10 high-end na cellphone, kaya kong bilhin. Sa harap ng simbahan ng meeting place namin ng buyer ko sa aking cellphone na si Eva. Dumating ako doon 10 minutes before 10 a.m. na siyang usapan naming oras. Dahil maaga pa naman ay pumasok muna ako sa loob ng simbahan. Lumuhod doon at magdasal. Humingi ng tawad at pangunawa. Humingi ng tulong, lalo na sa pagpapagaling ng aking mahal na ama. Sobra na kasi akong naaawa noon kay Papa dahil kinakaya na lang niya ang sarili niya.
Kapag wala ako, wala nang umaasikaso sa kanya sa bahay dahil puro laro ang inaatupag ng mga nakababata kong kapatid. Si Robin noon ay 3rd year high school na pero nandidiri kay Papa. Tuloy, naisip ko ulit noon si Mama. At hindi ko naiwasang mapaluha ulit dahil sa matinding sama ng loob sa aming ina. Nasambit ko tuloy ang mga salitang ito sa aking dasal. Ang sabi ko, buti ka pa, Jesus. Mabait ang mama mo. Ang mama namin, hindi. Kawawang-kawawa na po kami. Alam mo, Lord, ikaw na lang ang inaasahan kong tutulong sa akin, kaya please, tulungan mo ako. Gusto kong makatapos ng pag-aaral para sa pamilya ko. Ganito ang mga nasambit kong sumamo habang lumuluha para napigilan ako at nagulat ng biglang may magsalita sa likod ko. Ang sabi niya, gusto rin kitang tulungan, Carmila. Napabilit ako nung marinig ko ang mga salitang ito sabay lingon sa likod ko. Isang pamilyar na mukha ang nakita kong nakaluhod din sa mismong likod ko. Si Jiro. Sandali akong nakatulala sa mukha ni Jiro noon, kapuso. Bagya siya nakangiti sa akin, samantalang ako parang hindi ako makapaniwalang siya nga ang nakikita ko. Ilang segundo bago ko nabigkas ang kanyang pangalan. Jiro? Nakangiti siya na sumagot ng, hindi ako si Jiro. Ako si Eva, sagot niya, tsaka tumawa ng marahan, kasunod ng pagtayo niya mula sa pagkakaluhod. Ako naman ay nag-sign of the cross muna bago tuluyang tumayo at umupo. Lumipit siya sa tabi ko at automatikong nalanghap ko ang kanyang napaka-preskong cologne. Anong nangyari? Tanong niya. Bakit may magbenta ang cellphone ko? Ang cellphone na niregalo ko sa'yo. Sorry, Jiro. Wala na kasi akong choice eh. Ayaw kong mawala sa akin ang cellphone na ito, pero gusto ko kasing mag-aral. Ganito ang sabi ko, pero isang matamang titig ang tinugong niya na parang kinakabisado niya ang lahat ng bahagi ng mukha ko. Naghihirap kasi kami, Jiro. At ayaw kong maging ganito kami habang buhay. Kaya gusto kong makatapos. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Nag-mature ka na, Carmila. Iba na ang takbo ng isip mo ngayon. Ako naman ang hindi sumagot kaya't siya'y muling nagsalita. Sinong boyfriend mo ngayon? Noon ay tinitigan ko siya. Magdadalawang taon na akong walang love life, Jiro. Bahagi akong nakangiti noon sabihin ka ito. Pwede ba ako pumasok ulit sa buhay mo? Ganito ang muli kong narinig sa kanya. May tiwala ka pa ba sa akin? Tanong ko. May tiwala? Hindi mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga, mahal pa kita hanggang ngayon? Tanong niya. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa pagkakatitig sa mukha niya. Ikaw, Carmila, may damdamin ka pa ba para sa akin? Jiro, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Sa'yo ko naranasan ang totoong pagmamahal at kahit
Hindi ko iniisip ang pag-ibig dahil sa dami ng problema ko. Alam ng puso ko kung sino ang dapat kong mahalin. Ang isang kagaya mo, Jiro. Sus, mahal mo pa ako? Seryoso ang titig ni Jiro noon sa mukha ko. Oo, Jiro. Kung magmamahal ulit ako, gusto ko ikaw ulit. Sagot ko. At muli siyang magsalita. At ang sabi niya, kung ganun, pagpakasalan mo ako. Yun, bride, ako kapuso kasi bago magpasukan, ay ikinasal kami ni Jiro. Apurahan lang yun, pero naging maganda din dahil nakita kong gaano ang suporta ng buong pamilya ni Jiro sa paghahanda para sa aming kasal. Bawat isa sa kanila ay may naka-assign na trabaho while kami ni Jiro ay ang pag-aasikaso na ng mga legal documents at iba kong mga bagay sa munisipyo ang aming inasikaso. Masasabi kong ingrande ang kasal namin bagay na hindi ko inaasahan. May kaya talaga ang kanilang pamilya. May mga nararamdaman akong negatibong comments noon sa mga tao noong mismong kasal namin dahil nga sa agwat ng edad namin ni Jiro. Pero kapag may nakita akong tao na parang iba ang tingin, lalo kong sinasadya ang maging sweet kay Jiro. Noong March 2010 ay nagtapos ako ng college dahil kay Jiro, pero buntis na ako noon. Si Jiro naman ay naging busy sa pagpapatayo ng bahay namin sa mismong tabi ng bahay ni Papa sa aming barangay. Napakaganda ng bahay namin na ipinatayo ni Jiro dahil kumuha talaga siya ng arkitekto na siyang nag-design nito. Isang buwan bago ko ipinanganak ang aming panganay ni Jiro, ay mayroon kaming hindi inaasahang bisita doon sa aming bagong bahay. Si Mama, ang aking ina. Si Mama lang ang pumasok sa bakuran pero natanaw ko si Papa sa labas ng gate. Nagulat ako sa muli naming pagkikita ni Mama at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Niyakap niya ako sa side ko kasi malaki na talaga ang tiyan ko noon. At ang sabi niya, buntis ka na pala. Narinig kong sabi niya, nakangiti pero may luha sa mata. Ang sagot ko, tinanggap ko ba ulit ni Papa? Nakangiti pa rin siya noong sumagot ng, hindi naman ako nagpunta dito para bumalik sa Papa mo. Namimiss ko lang kayong lahat. Okay lang kami, sagot ko. Nakikita ko nga eh. Mayaman ang napangasawa mo. Maswerte ka, Carmela. Tama, maswerte ako. At maswerte din sa akin si Jiro. Dahil kahit kailan, kahit anong mangyari, ay hindi ko siya iiwanan. Madain kong sabi bilang parunggit sa kanya. Galit ka pa rin pala sa akin, sabi niya. Alam mo, Carmela, hindi maganda ang magtanim ng sama ng loob kapag buntis ang isang babae. Ilang buwan na ba yung tiyan mo? Narinig ko pang sabi niya. Kabuhanan ko na ngayon. Isisilang ko ang batang ito ngayong buwan na ito. Pero mula sa oras na isilang ko siya hanggang sa mamatay ako, hindi ko siya iiwanan. Muli ay patamang sagot ko, pero noon ay bumuhos na ang luha ko. Sumulyap lang siya sandali pero nagsimula nang magpaalam. Okay, sige. Hindi na ako magtatagal. God bless na lang sa panganganak mo, sabi niya, sa katuluyan ng humakbang patungong gate. Nasa labas ng gate si Papa at naghihintay sa kanya. Napaluha ako dahil sa mukha ng aking ama ay nakikita kong mahal pa rin niya si Mama. Pumasok ako sa loob ng bahay at sa likod ng malaki at makapal na narang pintuan ay muling nahulog ang mga luha ko.
Saglit akong humagulgol nang nakita ko ni Jiro at alala siyang lumapit sa akin at niyakap niya ako. Iyan pala ang mama mo, narinig kong sabi niya. Hindi ko siya sinagot. Muli siyang nagsalita. At ang sabi niya sa akin, ganun talaga ang buhay, mahal ko. Hindi lahat ng mga gandang bagay bibigay sa akin ng Diyos. Kung minsan, sinasadya niyang bigyan tayo ng pangit. Nang may diferensya, o upang makita natin kung ano ang mga magagandang bagay sa atin. Noon ay napatitig ako sa mukha ng asawa ko. Marahan ko siyang hinagkan, tsaka ako binigkas sa mga salitang. Sa bagay, si mama lang naman ang pangit na bahagi ng buhay ko. At ikaw, at ang magiging baby natin ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. So, salamat, mahal ko. Habang buhay sana, ganyan. Dahil ako, habang buhay kitang mamahalin. July 26, 2011, nung isilan ko ang pangalan namin ni Jiro. At gaya ng dati niyang plano ay Kaji ang pangalang ibigay namin dito. Sa ngayon po ay nandito kami sa bahay ng mga biyanan ko. Kami ang tumatao dito kasi nagpunta ng Amerika ang mga in-laws ko at ang mga kapatid ni Jiro. 5 buwan kaming titira dito. Buti sa bahay namin dyan sa Cagayan at maraming nagbabantay. Sina Papa at ang mga kapatid ko. Masaya ako kapuso at hindi ako nagsisisi sa maagang pag-aasawa. Sa totoo lang, ang pagkakataong ang nagdesisyon para sa akin at salamat sa pagkakataong ito. At salamat sa pagkakataong si Jiro ang pinakasalan ko. Sa ngayon ay 22 years old na po ako at 22 naman si Jiro. Pero hindi halatang malaki ang agwat namin kasi baby face naman ang napakamahiyain kong asawa. Ako din ay hindi rin halatang nanganak na dahil stricto ang mister ko pagdating sa diet naming dalawa. Hanggang dito na lang kapuso at hangad kong sana'y makapag-iwan din ng aral at inspirasyon ng kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Carmila.